Mapagpalang araw guys, another client naman tayo na Isuzu Elf. So ang problema nito is cranking but not starting. So samahan nyo ako sa basic pointers tutorials kung ano yung step by step procedure, or hindi mo natin mabidyohan lahat guys. Mahalaga makuha nyo na yung basic pointers tutorials kung ano yung dapat gawin at ano yung mga main cause at ano yung dapat remedy o gagawin kung paano natin may recover at paano yung makina. So let's start, let's do it, let's go. Okay, so ang ginagawa natin ngayon na chine-check muna natin dito yung kanyang valve train mechanism, yung tukod ng barbura o yung valve clearance, especially push rod type po ito. So meron tong tinatawag na tappet. So ang gagawin dyan is kailangan na alam nyo yung valve clearance na hindi siya tukod or hindi siya baloktot yung kanyang mga push rod at saka yung mga valve train mechanism dito guys, dahil pag wala sa baloktot yan may problema talaga. So okay naman so far. So ang gagawin naman natin is yung kanyang timing cover. So tatanggalin natin yung timing cover, especially yung kanyang unang-una yung kanyang main crankshaft pulley dahil napakatigas po nito. So tatanggalin natin yung pulley para mabuksan natin yung timing cover. So after that makikita natin kung problema sa kanyang belt type is okay ba o hindi na. So doon tayo malalaman na may problema ba yung kanyang mechanism ng kanyang timing belt. So timing belt type po ito na makina. So yun po yung gagawin natin. Medyo mahirap lang tanggalin, pero kung wala kang tools medyo mahirap, pero kung may tools ka naman madali lang. Okay, so ginawin natin guys, dinukot muna namin yung yung kanyang belt kasi naputol na lang din ng kusa. Ayan, kita nyo nakalabas na talaga totally. So may nakahawak lang yan na napakanipis, na napakaliit ang hawak, kaya umikot pa kanina. Ngayon ang ginawa namin dahil sumabit pa yung crankshaft main pulley, yung kanyang kilak. So kaya ginawa muna namin para hindi gabihin yung may-ari. So tinanggal muna namin yung, dinukot muna namin yung belt. So ayan po, talagang totally putol talaga yung belt. So subject for replacement na. So bibili mo ng pyesa para hindi gabihin dahil layo po yung may-ari. Talagang kailangan lang makalis ngayong araw. So ang gagawin natin guys, yung ating mga berador, Brad Ping, Bre Ramos at si Huawei Payat ang taga Malungon, ang ating mga berador guys ng Carsling TV. Sila po yung tumitira at tayo po yung gumagawa ng paraan kung paano natin magawa ng paandar ang lahat ng mga issue ng mga unit na mapapasok sa atin. So ayan, so bilhin mo din pyesa guys. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung tamang setup ng paano bang timing nito. So yan po yung laman loob ng kanyang timing gear setup. So may dalawang tensioner puller, yung timing gear, ayan po makikita nyo. So natanggal na rin namin yung yung buong mechanism ng kanyang crankshaft pulley, kaya okay na siya. So ngayon ang gagawin natin is bando brand na ipapalit natin. So medyo gabi na rin dahil ngayon na dumating yung pyesa. So ayan po ipapalit natin bago para sureball talaga. So kung bibili kayo ng mga parts, especially sa mga timing belt, kailangan Japan brand. Okay, so let's start. So ayan na guys, kakabit na namin yung belt para dire-diretso natin makita kung okay ba yung sistema natin, kung belt lang ba problema at wala bang ibang sira sa loob. Okay, so magta-timing kayo ng timing cover, siguraduhin nyo po talaga na walang mga problema mismo yung kanyang gear or yung kanyang setup ng kanyang marking, para hindi po kayo magkamali. Kung magkamali kayo, hindi po yan na-under, o either under man yan, palyado. So mamayang konti pagkatapos sila maglagay ng mga higpit ng mga bolt at saka ng mga nut guys. So ang gagawin natin, ipapakita ko sa inyo yung simpleng pasilip ng timing mark system nito. So para makita nyo rin at magkaroon kayo ng idea kung paano tiniming yan at kung paano yung mga marking system nito. Hindi man totally step by step yung timing, pero mahalaga makuha nyo yung basic pointers, panalo na. Basic pointers tutorials pa rin. Pag halimbawa magta-timing kayo nito, marami namang research sa Google. So pwede nyo siyang i-research muna bago nyo buksan, especially sa mga nagdi-DIY. So yun yung mga tip ko guys sa inyo. So ang gagawin nito, inantay namin yung kanyang washer sa kanyang aircon tensioner kasi nga wala mga bolt, sira na rin. So yun ang inaantay namin diyan bago natin ikabit to. So ayan, mamaya guys papakita ko sa inyo at paliwanag ko ng summarization na explanation kung paano ito na timing yan guys. So medyo siya, ang timing belt kasi medyo critical once na magkamali ka ng pasok ng belt or ng ngipin, ngipin sa ngipin, especially sa belt at sa gear, timing gear. So kailangan akma talaga nila. Kung hindi akma yan, either hindi tatak o hindi aandar, or aandar man pero palyado o mag-vibrate, so magkakaroon ng problema yung engine. So yun po yung malaking issue nito pag was nagkamali po kayo, either masisira pa yung
timing belt mechanism sa loob mismo ng makina. So yun po yung mga dapat iwasan, at kung maaari mas magaling at may expert po na kakibat sa trabaho. Okay, so check natin yung timing. So ngayon makikita nyo yung crankshaft main pulley na harapan na yung timing gear nya. Ayan po yung kilak. So makita nyo nakatapat po yun sa may arrow at meron pang patusok yan. So yan po yung timing nya. So kailangan nakatiming muna yung yung main pulley. After that yung kanyang injection pump. Ayan po, isang butas lang yan, timing hole lang yan. So yan po yung gagawin, tutusukan nyo po yan para makita nyo at ma-timing na siya. Pati yung sa kabilang gear din na nakatusok din yan, ayan, bolt luma na mahaba. So para siyang Ford Ranger guys na nakatusok na timing. So ganoon siya kasimple, although medyo komplikado sa mga baguhan, pero sa mga banggitan simple lang ito. So kailangan before kayo maglalagay ng magpa-final, kailangan naka-set talaga yan, final na talaga at tisado na lahat guys. So bago nyo bubunutin yung mga bolt na ginawa nyong lock dyan mismo sa inyong timing gear, para hindi na siya tatakbo, magbabago. Okay, so ang gawin natin, chinik na namin, pinaikot muna namin yung pulley kung okay ba yung firing order tsaka yung clearance nito. So ang clearance nito sa mga 12. So far okay naman, wala namang balokot namin naramdaman. So chinik namin yan, 13, yung firing order nito is 1342. So ganoon din yan, pag mag-check, pag kayo, magpa-under kayo, kailangan check niyo muna para hindi kayo magkamali at talagang sureball talaga ang sistema. Okay? So okay na yung tira natin. So ang gawin namin, ikakabit na namin yung main crankshaft, yung kanyang cover, and then diretso tayo guys. So shout out sa ating Cars Clean TV, Clean Auto Repair Shop. So dito lang po yan sa Makar, sa may Barangay Labangal ang ating location. So ayan na, ikakabit na natin guys, and then may konti papanalin na natin yan dahil medyo gabi na, dahil yung may-ari medyo malayo dito sa Jensen, nasa pa sila, uwi pa sila ng part ng North Cotabato. So medyo malayo nga, kaya in-overtime na natin to. Ayan guys, kakabit na natin yung cover, and then after that diretso na yan, kakabit na natin yung pulley. Okay. Ilang bilyon binayad dyan para lang maisa kayo sa plano si hindi makaya yung okay. So salamat sa Panginoon at natapos din kami, medyo ginabi na rin kami. So sa lahat ng mga nagko-comment sa akin, huwag kayong mag-alala, magre-reply po tayo anong oras. Hindi ko man ma-replyan lahat, pero gagawin ko yung paraan na maubos yung mga tanong at ma-reply natin lahat yan guys. So maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, sa kayong mga followers, subscriber. Please subscribe to my video. Bye bye and God bless. See you.
Bye.